Pinabalik ng korte sa Bureau of Internal Revenue ang kontrobersyal na kahong naglalaman ng tax records ni Duterte at ng kanyang asawa. No-show pa rin si Duterte sa paglilitis matapos umabsent sa mga pagdinig ng Kamara. Live mula Senado sa Pasay City, magbabalita si Lance Mexico. Lance, first things first, bakit pinabalik ang BIR box? Menchu, wala pa raw lawful order na maibigay sa Senado ang kahong naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Mans Carpio. Pangalawa, hindi pa raw ito maituturing na ebidensya dahil hindi pa naman ito namarkahan noong pre-trial conference. Ito yung sabi ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na nag-utos na ibalik yung kahon sa BIR. Ang ibig sabihin lang nito, Menchu, mananatiling sarado at selyado ang kahon kapag ibabalik ito sa BIR. Gaya nung kung paano ito pinasa sa pagdinig ng Kamara. Ang paglilinaw ni Escudero, pwede pa rin naman aksyonan ng korte ang anumang motion na maaaring mag-request na ipasabina ang BIR box. Ani Escudero, bukas, July 7, ito ibabalik sa BIR. Matatanda ang sumulat sa korte ang prosekusyon bago magsimula ang paglilitis para desisyonan ang issue sa BIR box na nakikitang mahalagang ebidensya sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ito plus info, hindi binuksan ang kahon ng Justice Committee noong pagdinig sa Kamara matapos sabihin ng BIR na may batas na maaaring malabag kung matutuloy ito, partikular ang National Internal Revenue Code. Hindi rin ito binarkahan bilang ebidensya noong nagtapos ang pre-trial last June 25 dahil ayon sa prosekusyon, tumutol umano ang defense na buksan ito at iimbentaryo ang laman, bagay na tinanggi ng kampo ng bise. Bukod sa motion for BIR box, niresolba rin ng korte ang hiling ng prosecution na payagan pareho ang mga private and public prosecutors na magpresenta ng ebidensya. Sabi ni Escudero, pwede ito sa ilalim ng ilang kondisyon. Pinayagan rin daw ito para mapabilis ang paglilitis. Matatanda ang 57 ang inilistang testigo ng prosekusyon, 96 naman sa defense. Samantala, unang araw pa lang ng paglilitis, nagkabanggaan na kaagad sina House Lead Prosecutor Jinky Luistro at Duterte Lead Counsel Sheila Sison. Ito ay matapos hilingin ni Luistro na basahin isa-isa ang articles of impeachment at maghain ng plea ang akusado. Whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor, yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let prosecutor this not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused to counsel be for arraigned, Your Honor? respondent. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Tinanggihan ni Escudero ang hiling ng prosekusyon dahil nakapaghain na raw ng sagot si Duterte. Sa press briefing matapos ang paglilitis, sabi ni Luistro, naghain na sila ng bagong request sa impeachment court para ipasabina ang BIR box. Sa ilalim daw ng kanilang bagong hiling, expanded na listahan na ng tax records ni Duterte at Carpio ang hinihingi. Ibig sabihin, posibleng mas marami pa aniya ito sa naunang isinumite ng BIR. Sa opening statements ng dalawang panig, sumentro si Luistro kung bakit mahalagang mapanagot ang bise. Habang si Sison, tinumbok ang umunoy paglabag ng Kamara sa konstitusyon para lumusot ang impeachment case. ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi SOCMED narrative. We have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints
under its consideration and which the respondent accused was made to answer. In that mini trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the Vice President even before this case reaches trial. Samantala, naglabas na ng sabina ang korte para sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na inaasahang tetestigo ngayong linggo. Naghain din ang prosekusyon ng hiling para ipasabina ang bank records ni Duterte at Carpio. Absent si Duterte sa unang araw ng trial. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Michael Poa, nasa meeting daw si Duterte kasama ang ilang tauhan ng OVP para pagplanuhan ang paparating na super typhoon na papangalan ng Inday oras na makabasa ito ng Philippine Area of Responsibility. Menshu, nilinaw na rin ng korte yung order of presentation doon sa pagpepresenta ng ebidensya sa articles of impeachment. Sang-ayon doon sa mungkahi ng prosekusyon, uunahin pa rin yung Article 4 na nakasentro sa umunay pagbabanta ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sunod ang Article 1 na nakasentro sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Sunod ang Article 3 na nakasentro naman sa umunay panunuhol ni Duterte ng mga ilang opisyal ng gobyerno at Article 2 ang huli na nakasentro sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman. Kaya naman inaasahan natin, Menshu, na bukas ay magkakaroon na ng presentation of witnesses para sa Article 4. At yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Menshu.